King of Gods. By Fast Food Restaurant, Kabanata 409. Pagharang sa daan. Ano, posible ba ito? Ang mga henyo ng Blackcliff Palace at Moon Demon Palace sa malapit ay tumingin kay Zhao Fang. Si Zhao Fang ay walang nagawa at nakaupo lang sa likod habang ang iba ay nakikipaglaban para sa mga kayamanan. Ang panig ng Pure Moon Spiritual Sect ay mayroon lamang Yeyanyo at naduraj niya ang mga taong naruroon ng mag-isa. Matapos anihin ni Yeyanyo ang mga gantimpala na hiniling niya para sa isang mahalagang buhay na nagbabalik na damo. Maging ang mga mula sa Moon Demon Palace at Blackcliff Palace ay hindi makatiis na panoorin ang gayong kawalang hiyaan. Gayunpaman, si Zhao Fang ay kumilos ng may kumpiyansa, na parang sigurado siyang ibibigay ito ni Yeyanyo sa kanya. Magandang panaginip. Ibinigay ni Yeyanyo ang puting mata kay Zhao Fang. Hindi niya inisip si Zhao Fang na kunin ang ilan sa mga bahagi mula sa higanteng alakdan dahil ang mga organo sa loob ay marumi at duguan. Gayunpaman, iba ang life-returning grass. Ang halaga nito ay hindi maaaring ihambing sa isang higanteng sako ng lason ng alakdan. Higit pa rito, ang life-returning grass ay pangalawang buhay sa sinuman at si Zhao Fang ay walang nagawa kahit na ano kapag naisip nila. Ang pag-iisip lamang tungkol dito ay nagagalit na si Yeyanyo. Nag-aalangan pa siya kung irerekomende siya sa Pure Moon Spiritual Sect o hindi. Ayon sa deal natin, kailangan mo akong tulungan ng 3 beses. Hayaan ang oras na ito bilang isa. Walang ekspresyong sinabi ni Zhao Fang at huminto si Yeyanyo. Ayon sa deal sa pagitan nila, totoo nga ito. Gumamit na si Zhao Fang ng isang pagkakataon para tumulong ng protektahan siya ni Yeyanyo at halatang pupunta si Zhao Fang sa pangalawang pagkakataon ngayon. Hihihi, ang deal natin ay 3 beses kitang tutulungan pero hindi kasama ang pagbibigay sa iyo ng mga librerag item. Ngumiti si Yeyanyo. Hindi siya isang taong hahayaan si Zhao Fang na putulin siya ng malaya. Natahimik saglit si Zhao Fang bago nagsalita sa pamamagitan ng pagngangalit ng mga ngipin. Wala kang kahihiyan. Ang tulong ko sa iyo ay hindi malinaw na walang limitasyon o paghihigpit. Kung gusto mo akong mamatay magpapakamatay ba ako? Kung sinabi mo bang ibigay ko sa iyo ang lahat, kailangan ko ba? Malamig na tumawa si Yeyanyo. Miyaw miyaw. Ang munting pas ang magnanakaw ay nagpalakpakan para kay Yeyanyo ng may galit. Naningkit ang mga mata ni Zhao Fang at kahit na si Yeyanyo ay nalinlang niya at ng maliit na pas ang magnanakaw ay halatang hindi siya isang retard na magbibigay ng ganoon kadaling benepisyo sa kanya. Gusto mo bang iligtas ng life-returning grass ang isang mahalagang buhay? Kung lulunawin mo ang kasunduan sa dugo sa pagitan mo at ng maliit na pas ang magnanakaw, maaari ko itong isaalang-alang. Naningkit ang mga mata ni Yeyanyo habang papalapit siya sa katotohanan. Utang lang sa isang tao ng pabor. Tumalikod si Zhao Fang at naglakad sa kabilang panig. Inaasahan niyang hindi papayag si Yeyanyo ngunit hindi nagpanik si Zhao Fang. Mayroon pa siyang 2 paraan para makuha ang life-returning grass. Sa oras na ito, ang mga henyo ng 3 panig ay nanggakalma pa rin sa mga kayamanan sa malapit ngunit hindi nakilahok si Zhao Fang. Pagkatapos ng laban lahat ng 3 True Lord ranks ay nasugatan at si Yeyanyo ay lumabas ng kuweba upang humanap ng tahimik na lugar para makabawi. Ang sugat ng pagguho sa aking kaluluwa ay napakahirap pagalingin. Naka-cross-legged si Yeyanyo na may bahagyang maputlang ekspresyon. Ang kanyang pisikal na katawan ay bahagyang nasugatan sa laban at ang pangunahing pinsala ay ang kanyang kakanyahan ng dugo pati na rin ang kaluluwa. Pagkatapos ng lahat, sa labanan si Chigwei at ang mga kabataang nakadamit ng dugo ay parehong gumamit ng mga ipinagbabawal na pamamaraan na sinagot ni Yeyanyo. Gumamit si Yeyanyo ng maraming mahahalagang espiritual na table task na nakabawi sa kanyang Yuan Qi ngunit ang bilis ng kanyang paggaling para sa kanyang asensya ng dugo ay mas mabagal. Ang pinakamahirap pagalingin ay ang pinsala sa kanyang kaluluwa na dulot ng wicked spiritual ghost ay ni Chigwei. Ang pinsala sa kaluluwa ay hindi maaaring gumaling ng mabilis. Kahit na gumamit ka ng life-returning grass, mababawi lang nito ang iyong puwersa sa buhay ngunit hindi ito magkakaroon ng malaking epekto sa iyong kaluluwa. Mabagal na sabi ni Zhao Fang. Ano? Alam mo ba ang gamot?
Umirap si Yeonyo at pinakawalan ang kanyang True Lord rank aura para yugyugan ang Heaven Earth na si Yuan Chi na nasa malapit para Senador Yasun si Zhao Feng na huwag gumawa ng anumang galaw dahil kahit wala siya sa kanyang pick ay kaya niyang patayin si Zhao Feng na kasing dali ng pag-flip ng kanyang palad. Iisipin ko na mayroon kang isa o dalawang espiritual na table task na makakatulong sa pagbawi ng kaluluwa ngunit tatagal ng hindi bababa sa kalahating buwan at hindi magagarantiya na ang mga pinsala ay ganap na gumaling. Bahagyang ngumiti si Zhao Feng at nagulat si Yeonyo dahil ang naisip niya ay halos kapareho ng sitwasyon. Nangangahulugan ito na kailangan ni Yeonyo ng hindi bababa sa kalahating buwan upang maabot ang kanyang rurok at ang Purple Saint Ruins ay napuno ng kapalaran kabilang ang core ng ruins, ang Ruins Treasured Palace. Sa kabutihang palad nakakita ako ng ilang Solar Lunar Sky Bamboo Shoot Do sa kuweba na maaaring linisin ang erosyon ng Wicked Spirit Ghost Eye. Kung kukuha ka ng 2 patak ng Solar Lunar Sky Bamboo Shoot Do 2 o 3 araw lang ang kakailanganin para mahilam ang pinsala sa kaluluwa. Dagdag pa, hindi ito mag-iiwan ng anumang nakatagong pinsala. Ngumiti si Zhao Feng at sinabi, Solar Lunar Sky Bamboo Shoot Do. Nang marinig ito ay nagbago ang ekspresyon ni Yeonyo. Malinaw na narinig niya ang epekto ng Solar Lunar Sky Bamboo Shoot Do noon. Maaari nitong palakasin ang mental na enerhiya at pag-unawa. Kapaki-pakinabang pa ito para sa kanya na nasa huling yugto ng True Lord rank. Higit sa lahat, ito ay lubos na epektibo upang pagalingin ang mga pinsala sa kaluluwa. Solar Lunar Sky Bamboo Shoot Do. Nakagat ni Yeonyo ang kanyang mga labi. Sa kanyang kasalukuyang sitwasyon, kailangan niya ang bagay na ito na makapaglilinis ng kaluluwa at sa halaga ng Solar Lunar Sky Bamboo Shoot Do ay nasa ibaba lamang ng Life Returning Grass at Blood Glass Fruit. Gayunpaman, pagkatapos sabihin ito ay tumahimik si Zhao Feng. Ito ang kanyang pangalawang landas at hindi siya naniniwala na tatanggihan ito ni Yeonyo. Gayunpaman, si Yeonyo ay napakalmado at hindi agad humiling na makipagpalit dahil nag-aalala siyang baka maaga siya ni Zhao Feng ng husto. Masayang naghintay si Zhao Feng at gumamit ng isa pang patak ng Solar Lunar Sky Bamboo Shoot Do sa harap ng mga mata ni Yeonyo upang palakasin ang kanyang mental energy. Ang pangalawang patak ng Solar Lunar Sky Bamboo Shoot Do ay hindi na gaanong epektibo para sa akin ngunit maaari pa ring ganap na pagsamahin ang aking mental energy level sa maagang yugto na True Lord rank. Nagsimulang umintindi si Zhao Feng at habang nagpapagaling si Yeonyo ay hindi nakalimutan ni Zhao Feng ang 2 berdeng bronze na bangkay sa loob ng itim na lotus. Ang hangin ng kamatayan ng 2 berdeng tansong bangkay ng aswang ay nagsimulang magsama at ang amoy ng pagguho ay lumalakas. Sa isang kisap mata, 2 araw na ang lumipas at ang mga aura ng 2 bangkay ng multo ay tungkol sa antas ng True Lord rank at ang enerhiya mula sa Earthian Poison Mushroom ay halos naubos na. Sa labas ay pinalitan ng Dark Silver Lines ang berdeng bronze at mas magandang tawagin itong Dark Silver Poison Corpses sa halip dahil ang Earthian Poison Mushroom ay isang napakanakamamatay na halaman at ang 2 Ghost Corpses ay mayroon ng malakas na lason. Kahit na ang higanteng Scorpion Poison Sac ay hindi idagdag sa Dark Silver Poison Corpses poison na ito ay sapat na upang banta ang mga nasa True Spirit Realm. Hindi maiwasan ni Zhao Feng na mapuno ng pag-asa. Ang kanyang plano sa lason na bangkay ay halos 60 hanggang 70% na kompleto. Sumunod ay lihim na inilagay ni Zhao Feng ang sako ng lason sa itim na lotus at pagkatapos ay idinagdag ito sa madilim na pilak na lason ng mga bangkay ng palihim sa itim na lotus. Sa pagdagdag ng poison sac ay mas kitang-kita ngayon ang mga pilak na linya sa 2 lason na bangkay. Sa antas ng 2 dark silver poison na bangkay na ito ay halos 80% True Lord rank ngunit sa kanilang lason, ang kanilang tunay na pinsala ay higit pa sa normal na True Lord rank Ghost Corpses. Siniyasat sila ni Zhao Feng gamit ang kanyang God Spiritual Eye. Hanggat pinalaki niya ng maayos ang 2 Dark Silver Poison Corpse na ito ay madaling makakarating sa True Lord rank. Pagkatapos ng 3 araw na pagpapahinga, sa wakas ay hindi na napigilan ni Yeonyo at nahanap si Zhao Feng. Magpalat tayo. Ang boses ni Yeonyo ay tumunog mula sa likuran at isang ngiti ang lumitaw sa mga labi ni Zhao Feng habang ipinagpalat niya ang 2 patak ng Solar Lunar Sky Bamboo Shoot Do para sa 2 patak ng Elixir of Life. Ang Elixir of Life ay nasa aking mga kamay ngayon.
Inilagay ni Zhao Fang ang 2 patak sa kanyang berdeng lung at ginamit kaagad ni Ye Yanyo ang 2 patak ng Solar Lunar Sky Bamboo Shoot Do upang mapataas ang bilis ng kanyang paggaling. Sa panahong ito, nilaybot ni Zhao Fang ang mahiwagang kanyan para maghanap ng ilang kayamanan. So. Ang mga henyo mula sa Blackcliff Palace ay patungo dito, gayon din ang nangungunang Chigwei ay halos nakabawi at nakita si Zhao Fang at ang nagpapagaling na si Ye Yanyo mula sa malayo. Kumikislap ang kanyang mga mata habang nakatingin ito kina Ye Yanyo at Zhao Fang. Kahit na wala si Ye Yanyo sa kanyang tuktok, wala silang kumpiyansa na talunin sila. Brother Chigwei, nagpadala si Brother Moyo ng isang ghost arrow letter na nagsasabing lalapit siya at susuportahan tayo. Isang figure ang kumislap at dumating. Mabuti, si Brother Moyo ay mas malakas pa sa akin at magkakaroon tayo ng 60% tagumpay laban sa kaluluwang nasugatan na si Ye Yanyo. Kahit papaano ay hindi makakatakas ang batang asol na buhok at tusong pas ang iyon. Isang brutal na ngiti ang lumitaw sa mukha ni Chigwei. Ang pinakamalakas na henyo mula sa Blackcliff Palace sa pagkakataong ito ay hindi si Chigwei, ngunit pinamunuan din ni Moyo at Moyo ang isang team na mas malaki pa. Brother Chigwei, darating ang batang iyon. Ang batang babae na orihinal na nagmamay-ari ng itim na lotus ay tumingin sa asol na buhok na kabataang lumapit sa takot. Ang bagong dating ay si Zhao Fang. Maghintay ang lahat. Si Zhao Fang ay may kumpiyansa na hamarang sa daanan ng mga mula sa Blackcliff Palace at ang ekspresyon ng Chigwei at ng kumpanya ay lumabo nang ilabas nila ang kanilang mga makamulto na aura na kahit na ang normal na True Spirit Realms ay hindi makahinga. Brat, ang lakas ng loob mong harangan ang daan namin. Pagod ka na bang mabuhay? Brother Chigwei, hayaan natin siyang patayin. Ang mga henyo ng Blackcliff Palace ay nagngangalit ng kanilang mga ngipin sa puot. Bumagsak ang ekspresyon ng matangos na ilong kay Chigwei habang ang puting apoy ay tila kumikinang sa kanyang mga mata habang nakatitig kay Zhao Fang ngunit hindi kumikilos. Ang kumpiyansa at katahimikan na ipinakita ni Zhao Fang ay naghinala sa kanya na may daya. King of Gods, Kabanata 410. Kalakalan. Sa sandaling ito, hinarang ni Zhao Fang ang mga mula sa Blackcliff Palace ng may kumpiyansa. Hihihi, gusto ba ng brat na ito na labanan tayong lahat ng mag-isa? Ang mga henyo mula sa Blackcliff Palace ay may panunuya sa kanilang mga mukha ngunit ang itim na lotus na babae sa grupo ay may takot at pag-iingat sa kanyang mga mata, hindi nangangahas na maliitin si Zhao Fang. Brat, gusto mo bang pumunta sa tabi ng palasyo ng Blackcliff? Dahil ikaw ay isang henyo sa Tao of Corpses, maaari kong isaalang-alang na irekomende ka. Nag-aapoy ang mga puting apoy sa mga mata ni Chigwei habang dinilaan niya ang kanyang mga labi at sumulyap kay Ye Yanyo 2 milya ang layo mula sa gilid ng kanyang mata. May tiwala siyang patayin si Zhao Fang bago dumating si Ye Yanyo. Gayunpaman, tila walang bakas ng takot si Zhao Fang habang hinarap niya ang mga mula sa Blackcliff Palace. Ang mas kakaiba pa ay si Ye Yanyo na nagpapagaling ay tila walang pakialam sa buhay ni Zhao Fang. Lahat ng hindi pangkaraniwan na ito ay naghinala kay Chigwei. Talaga bang walang pakialam si Ye Yanyo sa buhay ni Zhao Fang? Kumikislap ang mga mata ng mga taga Blackcliff Palace ngunit hindi sila makapagdesisyon dahil natatakot silang may daya. Sa totoo lang, hindi nagkamali si Chigwei at ang iba pa. Talagang walang pakialam si Ye Yanyo sa buhay ni Zhao Fang ngunit nag-aalala kung siya ay mamatay, ang maliit na pas ang magnanakaw ay magkakaroon din. Para naman kay Zhao Fang, hindi siya natakot sa Blackcliff Palace dahil ang kanyang mental energy ay umabot na sa maagang yugto ng True Lord rank at kasama ang 2 pang Dark Silver Poison Corpses na may battle power na isang True Lord rank bawat isa, ang normal na True Lords ay di kanyang kapareha. Gumawa tayo ng deal. Mahinang sabi ni Zhao Fang sa casual na tono. Deal. Nagulat muna si Chigwei at ang kanyang mga kasama ngunit ang kanilang mga mukha ay puno ng pang-aalipusta ngunit bago sila sumagot, binuksan ni Zhao Fang ang kanyang espiritual na mata ng Diyos at inilibot ang buong grupo. Weng. Naramdaman ng mga mula sa Blackcliff Palace ang kanilang mga sentido at biglang lumitaw sa isang simpleng gusali. Sa loob ng gusali ay nakaupo si Zhao Fang sa isang gilid habang si Chigwei at ang iba ay nasa kabilang gilid. Ilusyon sa enerhiya ng isip. Inilagay niya tayong lahat sa isa.
Ang mga ilusyon ng enerhiya ng pag-iisip ng batang ito ay talagang hindi simple at ginagamit ang pamamaraang ito upang makipag-usap sa amin. Ang isang pares ng mga henyo mula sa Blackcliff Palace ay tumingin kay Zhao Feng sa ibang pananaw at si Qigwei ay bahagyang naantig. Si Zhao Feng ay lumikha ng isang mental energy illusion na lubhang makatotohanan ngunit higit sa lahat, ito ay bumalot sa kanilang lahat. Bigla niyang napagtanto kung bakit naglakas loob si Zhao Feng na harapin silang lahat ng mag-isa. Ang antas ng enerhiya ng kaisipan ni Zhao Feng ay umabot na sa maagang yugto ng True Lord rank, hindi malayong naiiba sa Qigwei. Kung gumamit siya ng mental energy skill, hindi ito mahahadlangan ng lahat maliban kay Qigwei. Bata, anong gusto mo? Ano ang kailangan mong ipagpalit sa amin? Diretso agad sa punto si Qigwei. Sa sandaling ito, hindi siya nang ahas na maliitin si Zhao Feng. Kapag nagsama sina Zhao Feng at Ye Yanyo, lahat sila ay maaaring maiwan. Sa kabutihang palad, nakita niya na may tulay sa pagitan ni Zhao Feng at Ye Yanyo at hindi sila nagtitiwala sa isa't isa. Gusto ko ang higanteng Scorpion Claws, Deadly Yin Crystal Bone at 10,000 Corpse Grass. Humingi si Zhao Feng ng 3 materyales at tiyak na mayroon silang mga higanteng Scorpion's Claws. Noong hinahati nila ang higanteng alakdan, ang mga kuko ay napunta sa Blackcliff Palace. Para sa Deadly Yin Crystal Bone at 10,000 Corpse Grass, si Zhao Feng ay hindi sigurado kung mayroon sila nito o wala. Madaling sabihin ang mga kuko ng higanteng Scorpion, dahil mayroon kaming 4 at ayos lang ang pangangalakal ng isa. Tulad ng para sa Deadly Yin Crystal Bone, maaari nitong dagdagan ang opensa ng isang bangkay ng multo at napakabihira. Ang 10,000 Corpse Grass ay mas mahalaga pa at kayang magpalaki ng Ghost Corpses cultivation at ang halaga nito ay nasa ibaba lamang ng Earth Yin Poison Mushrooms. Kahit na mayroon kami nito hindi namin ito ipagpapalit sa iyo. Sagot ni Qigwei. Iniisip niya kung para saan kailangan ni Zhao Feng ang mga item na ito. Pagkatapos noon, isang iglap ang dumaan sa mga mata ni Qigwei. Ang higanteng mga kuko ng alakdan ay nagmula sa malaking alakdan at napakatalas. Kapag ito ay pinagsama sa poison sac, mas magagamit nito ang lason. Gusto niya ang higanteng Scorpion Claw pagkatapos ay gamitin ito kasama ng lason at idagdag ito sa mga bangkay ng multo. Talagang karapat-dapat siyang maging isang True Lord rank genius at hindi nagtagal ay nahanap niya ang iniisip ni Zhao Feng. Talagang pinaplano ito ni Zhao Feng. Dadagdagan niya ang talas ng mga bangkay ng multo at ang mga kuko ay gumagana kasabay ng lason. Ang Deadly Yin Crystal Bone ay maaaring magpapataas ng opensa ng mga bangkay ng multo at sa pamamagitan lamang ng pagtaas ng lakas ng pag-atake ay mabubuksan ang depensa ng kalaban at para magkabisa ang lason. Nagpatuloy si Qigwei sa landas na ito. Gayunpaman, kahit na ang Deadly Yin Crystal Bone ay maaaring magtaas ng isang opensa ng Ghost Corpses, ang Ghost Corpse ay hindi pa rin makakapagbanta sa mga nasa True Lord rank sa huli. Kaya't gusto niyang iangat ng 10,000 Corpse Grass ang bangkay ng multo sa True Lord rank. Pagkatapos ng pagsusuri, malamig na tumingin si Qigwei kay Zhao Feng. Kapag nakumpleto na ang chain of thoughts ni Zhao Feng ang kanyang lakas ay lubos na magbabante sa 10 True Lords. Si Qigwei ay naging maingat na ngayon laban kay Zhao Feng. Hindi namin magagawa ang deal na ito. Agad na tumanggi si Qigwei at hindi na nagulat si Zhao Feng. Bakit dagdagan ni Qigwei ang lakas ng kalaban? Gayunpaman, kung nahanap niya si Qigwei, nangangahulugan ito na mayroon siyang tiyak na halaga ng kumpiyansa kahit na hindi ito 100%. Gumagamit ako ng 2 mapagkukunan para makipagkalakalan. Kung ayaw mo, wag na lang. Pagkasabi nito ay naglabas si Zhao Feng ng isang patak ng Solar Lunar Sky Bamboo Shoot Do at isang maliit na piraso ng Sky Marking Stone. Si Zhao Feng ay mayroon pa ring 3 patak ng Solar Lunar Sky Bamboo Shoot Do na natitira at nagpaplano na lamang na ipagpalit ang isa. May orihinal na isang malaking piraso ng Sky Marking Stone ngunit hinati ni Zhao Feng sa 3 upang palakasin ang 2 bangkay ng multo at ito ang huling natitirang maliit na piraso. Nang mailabas ang 2 bagay na ito, bahagyang nagbago ang ekspresyon ni Qigwei. Kung tama ang pagkakaalala ko, ang iyong True Lord rank skeleton ngunit nalaslas ng higanteng Scorpion sa 2 at ang braso ng isa pang True Lord rank na bangkay ay naputol ay si Ye Yanyo.
Handa ba si Brother Chi na pagalingin sila? Bahagyang ngumiti si Zhao Feng at walang sinabi si Chigwei. Sa nakalipas na ilang araw ang kanyang dalawang True Lord rank na bangkay ay halos hindi naayos at nagkakahalaga ng maraming nangungunang mapagkukunan ngunit ang kanilang kapangyarihan sa labanan ay parehong bumagsak ng kaunti. Nagkataon na maaaring palakasin ng Sky Marking Stone ni Zhao Feng ang mga bangkay ng multo at kailangan niyang aminin na naakit siya ng Sky Marking Stone. Kung makakakuha ako ng isang piraso ng Sky Marking Stone ang aking dalawang True Lord rank Ghost Corpses ay hindi lamang gagaling kundi maging mas malakas pa. Naantig ang puso ni Chigwei ngunit hindi agad ito nagsalita. Hihihi, ang isang ipinagbabawal na pamamaraan tulad ng Wicked Spirit Ghost Eye ay dapat magkaroon ng isang kakila-kilabot na backlash. Parang hindi sapat ang isang patak ng Solar Lunar Sky Bamboo Shoot Do. Bahagyang natawa muli si Zhao Feng at sa pagkakataong ito ay kapansin-pansing nagbago ang ekspresyon ni Chigwei. Nagbayad siya ng halaga para sa paggamit ng Wicked Spirit Ghost Eye at sinaktan ang kanyang sarili pagkatapos gamitin ito kay Yayanyo na may mas mataas na cultivation. Kahit na binigyan siya ng isang henyo mula sa Blackcliff Palace ng isang patak ng Solar Lunar Sky Bamboo Shoot Do, hindi pa rin siya ganap na nakaka-recover. Maging si Yayanyo ay kinailangan pang makipagkalakalan kay Zhao Feng ng dalawang patak ng Solar Lunar Sky Bamboo Shoot Do para makabawi. Kung ayaw mong magpalat ay aalis na ako. Dahan-daang bumangon si Zhao Feng at iwinagayway ang kanyang kamay. Shua! Naramdaman ng lahat na bumalik ang kanilang mga sentido sa mahiwagang kanyan. Ang lahat noon ay nilikha ng isang mental energy illusion mula kay Zhao Feng at walang sino man maliban sa mga nasa Origin Core Realm o mas mataas ang makakakita kung ano ang nangyari. Maghintay. Kinagat ni Chigwei ang kanyang mga ngipin at tinawag si Zhao Feng. Tila naguguluhan si Zhao Feng sa mga mula sa palasyo ng Blackcliff. Ang dahilan kung bakit siya nagmungkahi ng kalakalan ay nangangahulugang siya ay may kumpiyansa. Sa kasalukuyan, ang lakas ni Chigwei ay nabawasan at kailangan ang Sky Marking Stone at Solar Lunar Sky Bamboo Shoot Do. Kung makukuha ko ang dalawang bagay na ito ay mababawi ang aking lakas at maaaring tumaas pa ng kaunti. Nagdesisyon si Chigwei at naglabas ng claw na kasing laki ng puno mula sa kanyang interspatial ring pagkatapos ay inihagis ito sa lupa. Giant Scorpion Claw. Tumango si Zhao Feng. Pagkatapos noon ay sinabihan ni Chigwei ang isa pang kabataan mula sa Blackcliff Palace na kumuha ng isang maitim na pilak na kristal na may masakit na ekspresyon. Deadly Yin Crystal Bone. Si Zhao Feng ay lubos na nasisiyahan. Itong dalawang items lang meron kami. Kahit na nasa amin ang 10,000 corpse grass ay hindi namin ibibigay sa iyo dahil ang halaga nito ay higit pa sa dalawang binibigay mo. Mababang sinabi ni Chigwei at malamig na tumawa sa loob ng kanyang puso. Kung wala ang 10,000 corpse grass, hindi makakarating ang iyong bangkay sa True Lord rank at gaano man sila kalalason at gaano man katalas ang kanilang mga pag-atake, hindi ka mananalo, hindi mo ako kayang takutin. Sa totoo lang, wala talagang 10,000 corpse grass si Chigwei at ang mga kasama. Kung mayroon sila ay ginamit na nila ito sa sarili nilang mga bangkay ng multo. Mabuti. Inihayag ni Zhao Feng ang isang halos hindi makontrol na ekspresyon. Ang dahilan kung bakit niya binanggit ang 10,000 corpse grass ay para iligaw ang pag-iisip ni Chigwei at ipaisip sa kanya na kailangan niya ito para tumaas ang level ng kanyang mga bangkay ng aswang. Hindi niya akalain na napataas na ni Zhao Feng ang antas ng mga bangkay ng multo sa pamamagitan ng paggamit ng Earth Yin Poison Mushroom. Ang panlilinlang na ito ay maaaring magresulta sa pagtatago ni Zhao Feng ng kanyang mga card at gawing minamaliit ng kalaban ang kanyang sarili. Hindi niya pinangarap na makuha ang 10,000 corpse grass. Ang pagkuha lang ng Scorpion Claw at Deadly Yin Crystal Bone ay sapat na. Para sa kaligtasan, pinadalhan ni Zhao Feng si Chigwei ng dalawang pinakamataas na True Mystic rank henyo upang makipagkalakalan sa kanya dahil sa ibabaw ay may napakalaking kalamangan ang Blackcliff Palace. Napakaingat ng batang ito. Tumango si Chigwei bilang pagsang-ayon. Ilang sandali pa ay nakuha ni Zhao Feng ang kanyang higanteng Scorpion Claw at Deadly Yin Crystal Bone habang nakuha ni Chigwei ang gusto niya. Hindi naman siguro akalain ng dalawang panig na nakipagpalit sila sa isa't isa. Ang higanteng Scorpion Claw ay maaaring patalasin ang mga kuko ng dalawang Dark Silver Poison Corpses at maaaring maglaslas sa depensa ng kalaban,
na nagpapahintulot sa lason na magkabisa. Ang Deadly Yin Crystal Bone ay maaaring magpapataas ng kabuuang lakas ng mga bangkay. Tuwang-tuwa si Zhao Feng sa kanyang puso. Sa gilid ng Blackcliff Palace, si Chigwei at ang mga kasama ay may malabong ekspresyon na may intensyong pumatay habang pinapanood nila si Zhao Feng na umalis. Senior brother, gusto mo bang? Isang payat na kabataan ang nagwagayway ng kanyang kamay sa galaw ng pagputol. Sa puntong ito, nakatalikod si Zhao Feng sa kanila at 100 yarda lang ang layo. Masasabing ito na ang pinakamagandang oras para umatake. Talaga bang hindi sa atin ang natatakot brat na ito? Sumilay ang nakamamatay na layunin sa mga mata ni Chigwei habang dahan-dahan niyang itinaas ang isang kamay. Ang mga henyo mula sa Blackcliff Palace ay lahat ay nagpipigil ng hininga at dinilaan ang kanilang mga labi sa pananabik. Sa isang utos ay maaari nilang tumalsik ang dugo ni Zhao Feng at kunin ang kanyang buhay at kayamanan. King of Gods, Kabanata 411. Pain, patayin, nabigo. Sa hangin ng kanyan. Ang itim na usok ay gamulong sa kalangitan at lahat sa loob ng 10 milyang radius ay tahimik. Si Chigwei ay nakatayo sa gitna at isang puting apoy ang sumayaw sa kanyang mga mata. Nakataas ang isang kamay at pinakawalan ang layuning pumatay. Ang mga mula sa palasyo ng Blackcliff ay may nasasabik at nakakatakot na mga ekspresyon habang hinahabol nila ang kanilang mga hininga. Sa oras na ito kahit si Yeonyo 2 milya ang layo ay nakadama ng nakakapanghinayang layuning pagpatay. Miyaw-miyaw. Humikab ang munting pas ang magnanakaw, na para bang walang pakialam sa buhay o kamatayan ng mga dating may-ari nito. Munting pas ang magnanakaw, kapag namatay siya ay kakalagkarin ka rin pababa. Inihayag ni Yeonyo ang isang nakakabahalang ekspresyon. Wala siyang pakialam kung namatay o nabuhay si Zhao Feng ngunit natakot siya na ang kanyang kamatayan ay hawatak din pababa sa maliit na pas ang magnanakaw kung saan siya nagkaroon ng kasunduan sa dugo. Ang lakas ng pagkalagkad na ito ay nakasalalay sa distansya sa pagitan nila, ang kanilang paglilinang, linya ng dugo at lakas ng kaluluwa. Gayunpaman, halatang si Zhao Feng at ang maliit na pas ang magnanakaw ay napakalapit sa isa't isa at wala silang malaking pagkakaiba sa pagitan nila. Miyaw-miyaw. Ikan-away ng maliit na pas ang magnanakaw ang mga paa nito at nagpakita ng malamig na ekspresyon, na hudyat na kahit mamatay ito ay ipapabagsak nito ang dating may-ari nito. Hindi, ito ay masyadong peligroso. Paano kung magpasya si Zhao Feng na patayin ka muna bago siya mamatay dahil sa ayaw niya? Hindi napigilan ni Yeonyo at tumayo. 2 milya lang ang pagitan nila at ang kailangan lang gawin ni Zhao Feng ay hamarang ng isang sandali o dalawa at darating si Yeonyo. Gayunpaman, ibinalik ni Zhao Feng ang kanyang itim sa mga mula sa palasyo ng Blackcliff at dahan-daang naglalakad. Parang hindi man lang niya naramdaman ang malamig na pagpatay sa mga nasa likod. Ang batang ito, sigurado ba siyang ililigtas ko siya? Nagalit si Yeonyo at tinapakan ang kanyang paa sa lupa. Masyadong malapit si Zhao Feng sa Blackcliff Palace at kapag sinalakay ni Chigwei at ng kumpanya si Yeonyo ay wala ng oras para iligtas siya. Sa kritikal na sandaling ito ay hindi bumababa ang nakataas na kamay ni Chigwei. Isang pambihirang tanda ng pag-aalinlangan ang lumitaw sa kanyang mukha. Tama, nakita ni Yeonyo ang malinaw na tanda ng pakikibaka sa kanyang mukha. Maging ang mga henyo mula sa Blackcliff Palace ay nakaramdam ng kakaiba. Karaniwang mapagpasyahan si Brother Chigwei, ano ang dapat ipag-alala? Sa puntong ito ng panahon. Nang hindi namamalayan, ang bloodline ni Chigwei, ang wicked spirit ay biglang naging uneasy. Nilinang niya ang daw ng ghost corpses at ang kanyang mental energy ay mas malakas kaysa sa iba sa kanyang cultivation. Dagdag pa sa katotohanang mayroon siyang bloodline ay mayroon siyang sensitive instinct. Si Chigwei ay palaging nagtitiwala sa kanyang instinct nang walang pag-aalinlangan at pinahintulutan nitong makatakas ng ilang beses noon. Isang eksena ang biglang lumitaw sa isip ni Chigwei. Isang eye of heaven na lumilitaw sa kalangitan at nakatingin sa mundo na para bang ito ay isang pag-iral na kapantay ng langit at lupa. Sa huling sandali ang titig ng eye of heaven ay tila nakikita sa kanyang katawan at sa kanyang kaluluwa. Umiling si Chigwei at suminop. Ang mga tinig mula sa iba pang mula sa Blackcliff Palace ay tumunog sa kanyang mga tainga. Brother Chigwei,
Kung hindi tayo gagawa ngayon, mawawalan tayo ng pagkakataon. Tumingin si Chigwei at nakitang lumakad si Zhao Feng mula sa 100 yarda, na ganoon pa rin ang mabagal na takbo. Si Ye Yanyo ang sa halip ay nagmamadaling pumunta. Umalis. Biglang nagpasya si Chigwei na walang nakakaintindi. Kahit na ang mga henyo mula sa Blackcliff Palace ay nagulat, hindi sila ng ahas na sumalungat sa utos at umatras. Brother Chigwei, napakalapit sa atin ng batang iyon at kapag kumilos tayo kahit si Ye Yanyo ay hindi makakarating sa tamang oras. Hindi maintindihan ng kabataang kasing payat ng sangay. Hindi nagpapanggap na kalmado ang brat na ito. Talagang hindi siya natatakot sa atin at higit sa lahat, hindi ko makita ang tunay niyang kakayahan. Mataimtim na sabi ni Chigwei. Sa Purple Saint Ruins, pamilyar si Chigwei sa iba pang 10 True Lord ranks at medyo alam niya ang tungkol kay Ye Yanyo at maging ang numero 1 henyo. Gayunpaman, habang nakikisalamuha si Chigwei sa kabataang ito sa kanyang harapan ay mas nakakatakot ang pakiramdam niya kay Zhao Feng. May kasabihan, ang hindi kilalang mga kaaway ay mas nakakatakot kaysa sa mga kilalang kaaway. Ang mga henyo mula sa Blackcliff Palace ay hindi kumilos at pinanood si Zhao Feng na lumipad palabas ng 1 milya. Gusto kong linlanggan itong Chigwei, pero mukhang maingat siya. Bulong ni Zhao Feng sa kanyang sarili na may bahagyang panghihinayang. Sinadya niyang tumalikod sa kanila para bigyan sila ng kapintasan para patayin siya. Sigurado si Zhao Feng na hindi basta-basta titingnan ni Ye Yanyo ang pagkamatay niya. Kaya't ang mga henyo mula sa Blackcliff Palace at Ye Yanyo ay mag-aaway at kapag nagtagumpay ito ay nagkaroon si Zhao Feng ng mataas na pagkakataon na manatili ang kalahati ng Blackcliff Palace at maaaring mapatay pa ang True Lord rank Chigwei. Pagkatapos ng lahat, ang pagbagsak ng lakas ni Chigwei ay mas malaki kaysa kay Ye Yanyo at si Ye Yanyo ay nakarecover na ng marami mula sa paggamit ng Solar Lunar Sky Bamboo Shoot Do mula sa nakalipas na ilang araw. Sa isang ulo kapalit ni Zhao Feng at ang maliit na pass ang magnanakaw bilang suporta, si Ye Yanyo ay nagkaroon ng 50 hanggang 60% upang patayin si Chigwei. Kahit na hindi nila siya mapatay ay magagawa nilang pumatay ng ilang iba pa at ang mga samsam sa digmaan ay magiging kapaki-pakinabang kay Zhao Feng dahil sila ay tungkol sa daw ng ghost corpses. Sa kasamaang palad, sa halip ay umatras si Chigwei sa kritikal na sandali at dahil dito, naiwasan niya ang pain at pagpatay na ito, ibig sabihin, nauwi sa kabiguan ang lansihin. Bakit ito nabigo? Naramdaman ni Zhao Feng na masyado siyang kalmado at ginawang maingat si Chigwei kay Ye Yanyo. Siyempre, mayroon ding likas na proteksyon na mayroon din ang God Spiritual Eye ni Zhao Feng na nagbigay daan sa kanya na makatakas. Halimbawa, pabalik sa Sunfeather City, si Zhao Feng ay tinugis ng isang elder ng pamilya Qiu, ngunit ito ay naramdaman niya noon pa man at pinaghandaan niya ito. Pagkatapos noon, nagkita sina Zhao Feng at Ye Yanyo at ang huli ay nagpakawala ng hininga ngunit may malamig na mukha. Mas mabuting huwag kang magkaroon ng anumang mga trick at huwag mo nang isipin ang pakikipagtulungan sa mga masasamang puwersa tulad ng Blackcliff Palace. Tama si Goddess Ye. Gusto kong makipagkalakalan sa Blackcliff Palace ngunit hindi ko akalain na ang masasamang dawist na ito ay may layuning pumatay sa kanilang mga puso. Kailangan kong magpasalamat kay Goddess Ye sa pagtulong sa akin. Sabi ni Zhao Feng. Sa mga tuntunin ng pakikipagtulungan, pipiliin muna niya ang Pure Moon Spiritual Sect. Ito ang pinakamalakas sa 3 sekta at matuwid. Ano man ang sinabi, sila ay mas mahusay kaysa sa Blackcliff Palace at mas ligtas. May sasabihin sana si Ye Yanyo ngunit ang tunog ng paglipad ay lumitaw mula sa malayo. So. 8 o 9 na figure ang lumipad sa hangin at nagtungo sa direksyong ito. Kabilang sa kanila ang isang makapangyarihang True Lord rank aura na mas malakas pa kaysa kay Chigwei at sa mga kabataang nakasuot ng dugo. Dumating na kaya ang mga reinforcement ni Brother Muyu. Ang mga henyo mula sa Blackcliff Palace ay umaasa at isang kislap ng kagalakan ang lumitaw sa mga mata ni Chigwei. Gayunpaman, ang kanyang ekspresyon ay kapansin-pansing nagbago nang ilabas niya ang kanyang espiritual na pakiramdam. Tumakbo. Nagutos at pinangunahan ni Chigwei ang grupo sa pag-atres. Ilang sandali pa. 8 o 9 na figure ng buwan na binubuo ng mga lalaki at babae ang dumating. Ang pinuno ay isang gwapong binata na nakasuot ng pilak na may pulang buhok.
Ang kanyang cultivation ay umabot na sa mga unang yugto ng True Lord rank at bahagyang mas malakas kaysa kay Chigwei at ang blood robe sa True Lord rank. Lumiwanag ang mga mata ng binata na nakasuot ng pilak nang makita niya si Ye Yanyo at nakangiting sinabi. Sister Ye, may nakita kaming mga bagay doon kaya medyo na late, pasensya na. Ako ay sapat na. 2 True Lord ranks lang mula sa Moon Demon Palace at Blackcliff Palace ay hindi sapat para bantaan ako. Nakakross ang paa ni Ye Yanyo sa lupa na may walang emosyong saloobin, walang pakialam sa binata na nakasuot ng pilak. Nakita ni Zhao Feng na ang True Lord na ito na nakasuot ng pilak ay isa sa mga humahabol kay Ye Yanyo at hindi siya nagulat. Bakit ang isang tulad ni Ye Yanyo ay hindi magkakaroon ng mga gwapong kabataan na hahabulin siya? Karamihan sa mga normal na kabataan ay malamang na walang karapatan o lakas ng loob. May isa o dalawang martial sister na medyo magaling kay Ye Yanyo at nagsimulang makipag-usap sa kanya. Sister Ye, nasugatan ka. Sino pa ba bukod kay Brother Lu ang makakapigil kay Sister Ye gamit ang kanyang lakas? Naabot na ng dalawang martial sister ang pinakamataas na True Mystic rank at pareho silang nagulat. Ngumiti si Ye Yanyo at ikinwento ang nangyari kay Chigwei at sa dugong True Lord. Mahirap isipin na si Sister Ye ay may ganitong swerte. Ang mga kayamanan sa kuwebang ito ay mas maganda pa kaysa sa atin. Ang mga babae ay kasing lapit ng magkapatid at ang pagtingin pa lang sa kanila ay parang ang sarap. Ang mga lalaking disipulo ng Pure Moon Spiritual Sect ay napabuntong hininga ng may paghanga. Si Ye Yanyo ay walang kapintasan. Gayunpaman, si Ye Yanyo at ilang iba pa ay napakaganda at maging ang nakasuot ng pilak na True Lord ay hindi makagambala. Hindi ito pinansin ni Zhao Feng at sa halip ay nagulat siya sa lakas ng Pure Moon Spiritual Sect. Sa grupong si Ye Yanyo at ang mga kabataang nakasuot ng pilak ay mga True Lord at higit sa natitirang kalahati ay ang pinakamataas na True Mystic rank. Ang huling yugto ng lakas ng True Mystic rank ni Zhao Feng ay nasa ibaba sa gitna ng Pure Moon Spiritual Sect. Sister Ye, sino itong brat? Sa wakas ay nakahanap ng paksang pag-uusapan ang lalaking nakasuot ng pilak at ang kumpanya at ang kanilang mga mata ay damapo kay Zhao Feng sa isang iglap. Si Zhao Feng ay walang anumang aura ng tatlong panig sa kanya at ito ay nagbigay sa kanila ng maraming haka-haka. Ang sinumang henyo na pumasok sa Purple Saint Ruins ay may mga inheritance token mula sa tatlong sekta. Hihihi, sa tingin ko siya ang bilanggo ng digmaan ni Sister Ye. Isang magandang batang babae ang ngumiti at siniyasat si Zhao Feng at hinawakan pa ang kanyang asol na buhok. Nagsalubong ang mga kilay ni Zhao Feng ngunit walang nagawa. Ang lakas ng Pure Moon Spiritual Sect ay hindi lang nakakatakot. Ayon sa alam niyang 5 sa 10 True Lord ranks ay nagmula sa Pure Moon Spiritual Sects kasama ang pinakamalakas. Ang pasang ito ay napakakulit din. May isa pang batang babae na gustong hawakan ang maliit na pas ang magnanakaw ngunit naiwasan ito ng huli. Sister Ye, ano ang meron sa tao at pasang ito? Kumikislap ang mga mata ng kabataang nakasuot ng pilak, at ang iba pang mga lalaking disipulo ay nag-inspection kay Zhao Feng ng may pag-iingat. Sa wakas ay binanggit ni Ye Yanyo ang tungkol sa deal sa pagitan nila ni Zhao Feng. Ano bang dapat pag-usapan sa mga clown na ito? Huhulihin lang natin siya at pahihirapan natin ang mga sikreto niya. Malamig na inilabas ng binata na nakadamit ng pilak ang kanyang True Spirit Realm aura at ang hangin ay tila napuno ng makinang na liwanag ng buwan na naging dahilan upang hindi makahinga ang iba. King of Gods, Kabanata 412. Ang maalamat na kontinente. Huhulihin lang natin siya at pahihirapan natin ang mga sikreto niya. Ang saloobin ng binata na nakasuot ng pilak ay napakalakas, at isang malamig na kislap ang sumilay sa kanyang mga mata. Pagkatapos ay inilabas niya ang kanyang True Lord rank aura at sadyang pinilit kung nasaan si Zhao Feng. Tama ang sinasabi ni Brother. Ang kasaysayan ng taong ito ay hindi alam at maaaring isang especially iya mula sa ibang mga sekta. Isang henyo na hindi mula sa tatlong sekta ngunit nakapasok sa Purple Saint Ruins. Kailangan nating ilabas ang sikreto. Ang iba pang mga lalaki ay tumalon lahat at sumang-ayon. Sa mga taong naruroon maliban kay Ye Yanyo, ang kabataang nakasuot ng pilak na si Yu Luo ang may pinakamataas na katayuan at pinamunuan ang kabilang grupo. Kaya ganito ang pakikitungo ng Pure Moon Spiritual Sect sa mga bisita nito.
Narinig kong si Goddess Ye ay isang matuwid na sekta na nagsusumikap pasulong at gusto ni Goddess Ye na irekomende sa akin na pumasok sa sekta. Pero parang, hayaan mo na. Si Zhao Feng ay nagpahayag ng labis na pagkadismaya at si Yuluo at ang kumpanya ay lahat ay lumingon kay Ye Yanyo na may mga nakapirming ekspresyon. Brother Yuluo, huwag mong pakialaman ang negosyo sa pagitan ko at niya. Alam ko ang karamihan sa kanyang kasaysayan. Nagsalubong ang kilay ni Ye Yanyo. Noong una ay ayaw niyang protektahan si Zhao Feng, ngunit dahil tinawag siya nito, wala siyang magawa. Pagkatapos ng lahat, ang dalawa ay may deal at kung si Yuluo at ang kumpanya ay masyadong mapilit, hindi ito nagbibigay ng mukha sa kanya. Sister Ye, dahil may deal ka sa kanya, halatang hindi ako makikialam ngunit para sa kaligtasan ng mga disipulo ng sekta kailangan nating itanong kung paano siya nakapasok sa Purple Saint Ruins. Lamambat ang ekspresyon ni Yuluo at naging nagtatanong. Walang kasalanan ang isang ito. Itanong mo kung ano ang gusto mo. Umupo si Zhao Feng sa lupa at sadyang lumapit ng kaunti kay Ye Yanyo at sa iba pang mga babae. Hindi siya kayang salakayin ni Yuluo o paghigpitan ang kanyang kalayaan. Maaari niyang tanungin ang anumang gusto niya. Kumunat ang mga kilay ni Yuluo at naisip. Hindi ba natatakot sa akin ang batang ito? Sa kanyang True Lord rank cultivation, sa ilalim ng normal na sitwasyon, sino ang hindi gumagalang sa kanya? Higit pa rito, ang True Lord rank aura ni Yuluo ay tila hindi epektibo laban kay Zhao Feng. Saan ka nanggaling? Paano ka nakapasok sa Purple Saint Ruins? Dumiretso agad si Yuluo sa punto. Ako ay nagmula sa Great Asher Stone Continent at pumasok sa ruins na ito dahil sa isang misteryosong kapangyarihan na bumalot sa akin at pati na rin sa pasang ito. Ang mga aksyon ni Zhao Feng ay labis na mayabang at nang sabihin niya ang Asher Stone Continent, siya ay puno ng pagmamalaki. Asher Stone Continent. Ang mga henyo ng Pure Moon Spiritual Sect ay natigilan. Ang mga kontinente ay isang maalamat na lugar at si Ye Yanyo lamang ang may mapanuksong ngiti sa kanyang mukha dahil alam na niya ang tungkol sa sitwasyon ni Zhao Feng. Teka, ano ang pinakamataas na antas ng bituin ng pinakamalakas na puwersa sa kontinenteng ito at ang pinakamataas na kilalang pagtatanim? Nag-react si Yuluo. Ang pinakamalakas ay isang one-star clan at ang pinakamataas na cultivation ay ang Origin Core Realm. Sabi ni Zhao Feng na hindi sigurado. Ang mga Polaka sa ilalim ng balon ay nangangahas na tawagin ang kanilang sarili bilang isang kontinente. Ang mga henyo mula sa Pure Moon Spiritual Sect ay tumawa ng husto at napaatras ang kanilang mga ulo. Tulad ng inaasahan, wala kang alam. Lalong naging halata ang paghamak ni Yuluo. Ano ang gagawin mo? Lahat ng masama. Nagkunwari si Zhao Feng na walang alam. Matapos tanungin si Qing Xiaoshu mula sa Wind Snow Pavilion, mahina niyang napagtanto na ang Asher Flower Continent na pinanggalingan niya ay hindi isang tunay na kontinente. Noong panahong iyon, sinabi ni Qing Xiaoshu na tinatawag ng ilang maliliit na isla ang kanilang sarili na mga kontinente at mga Polaka sa ilalim ng isang balon. Sinabi niya ito para kumpirmahin ang sinabi niya at sadyang maliitin. Halatang totoo ang iniisip ni Zhao Feng. Nang marinig na si Zhao Feng ay nagmula sa isang kontinente, ang mga henyo mula sa Pure Moon Spiritual Sect ay halatang hinamak siya. Ang pinakamalakas na angkan ng iyong mga isla ay isang bituin lamang at ang pinakamalakas ay nasa Origin Core Realm lamang. Malinaw na hindi ito ang maalamat na kontinente. Ipinaliwanag ng isang batang babae sa tabi ni Ye Yanyo na nakakatuwang ito. Hindi ako naniniwala dito. Galing talaga ako sa isang kontinente at doon ako lumaki. Nagkunwari si Zhao Feng na nabaliw at hindi niya kayang tanggapin ang katotohanan ito. Napatalon sa takot ang babaeng iyon bago ngumiti. Napaka-normal nito. Maraming katutubo sa mga isla ang limitado sa kaalaman at iniisip na ang lugar na kanilang tinitirhan ay isang kontinente. Kapag pumasok ka sa totoong mundo, maiintindihan mo. Tanga. May kahit isang dosenang isla na tulad mo sa ilalim ng kontrol ng Pure Moon Spiritual Sects. Nagtawanan ang grupo mula sa Pure Moon Spiritual Sect. May hindi makita na sila ay nakatataas kay Zhao Feng at tumingin sa ibaba o kahit na hindi siya pinansin. Ito ang gusto ni Zhao Feng,
ang iparamdam sa mga taong ito na hindi siya pinagbabantaan at halatang hindi mag-iingat sa kanya o maghihigpit sa kanya. Ano ang nangyayari? Nagkunwari pa rin si Zhao Feng na hindi ito matanggap at tinanong ang babae noon pa man. Hihihi, noong nabasag ang desolate continent at naging 1 trilyong alikabok, ang bawat batik ay isang isla. Bukod sa mga isla ay walang limitasyong dagat, kasama ang iyong kontinente o ang aming Tianlo Islands ay lahat ng mga batik sa walang limitasyong kawalan. Paliwanag ng dalaga. Alam ni Zhao Feng ang kaunti o dalawa tungkol sa desolate continent at ang labanan ng mga sinaunang Diyos mula sa pagbabasa ng mga talaan. Sa panahong iyon ang mundo ay mayroon lamang isang desolate continent na nabuo mula sa kaguluhan. Sa panahong iyon ang bawat nilalang ay may alamat sa kasalukuyang panahon. Pang-pang. Nang banggitin ang desolate continent, lumundag ang spiritual eye ni Zhao Feng. Sa ilang bahagi ng panaginip, nahulaan ni Zhao Feng na ang God's spiritual eye ay nagmula sa panahong iyon. Ang ancient ay nasira, at ang mga sinaunang Diyos na pinatay ay magiging 1 trilyong alikabok. Ang tunog noong unang sumanib sa kanya ang God's spiritual eye ay nagpatunay din sa kasalukuyang sitwasyon ng mundo. Pangtapos, sinabi ng mabait na babae kay Zhao Feng ang sitwasyon ng Pure Moon Spiritual Sect. Ang Pure Moon Spiritual Sect, Blackcliff Palace at Moon Demon Palace ay nagmula lahat sa Tianlo Islands at ang dalawang ito ang ganap sa lugar na ito. Pinangunahan nila ang hanggang ilang daang one-star forces na magkasama. Ang mga henyo na pumasok sa Purple Saint Ruins ay nagmula sa 3 sekta at sa 10 pinakamalakas na one-star na puwersa sa ilalim nila. Nangangahulugan ito na ang bawat henyo ay may puwersa na hindi bababa sa maihahambing sa Scarlet Moon Demonic Religion sa likod nila at nalampasan ang 10 Great Clans ng Azure Flower Continent at ang 3 sekta ay higit sa isang antas na mas mataas kaysa sa 10 angkan ng Azure Flower Continent. Ang bawat puwersa ay nahati sa pagitan ng 5 bituin at ang bawat pagkakaiba sa isang bituin ay parang pagkakaiba sa pagitan ng langit at lupa. Ang pagkakaiba sa isang bituin ay maaaring 12-dosenang beses o kahit 100 beses na mas malakas. Halimbawa, ang mga one-star clans na nasa ilalim ng Pure Moon Spiritual Sect ay parang mga Panginoon at kanilang mga alipin. Ang Azure Flower Continent ay marahil isang langgam sa mga mata ng 2-star na sekta na ito. Matagumpay na ginawa ni Zhao Feng ang mga taong ito na maliitin at minamaliit siya, ngunit ang kanyang puso ay bahagyang sumakit. Kung hindi niya pinasok ang manang ito ay malamang na hindi niya malalaman na palaka pa rin siya sa ilalim ng balon. Nag-isip si Yuluo at hindi nagtagal ay sumuko sa pagtatanong kay Zhao Feng at nawala ng interes sa kanya. Ang Pure Moon Spiritual Sect ay nagpadala ng ilan sa mga henyo upang maghanap ng mga kayamanan sa paligid ng misteryosong kanyan habang ang iba ay nanatili sa likuran. Tama, Sister Ye, may isang napakahalagang impormasyon na nakalimutan kong sabihin sa iyo. Biglang may naalala si Yuluo. Mahalagang impormasyon. Bukod sa Ruan's Treasured Palace na ang lugar ay hindi kilala, ano pang impormasyon ang mahalaga sa akin? Sabi ni Yayanyo. Ito ang Ruan's Treasured Palace. Sumikip ang mukha ni Yuluo. Ayon sa mga disipulo ng ating mga sekta, ang Ruan's Treasured Palace ay lumitaw dati. Ano? Ang Ruan's Treasured Palace ay lumitaw na dati. Nagulat si Yayanyo at ang kanyang ekspresyon ay tila may kaunting pagkatalo. Ruan's Treasured Palace. Narinig ito ni Zhao Feng na gumalaw. Alam niya ang isa o dalawang bagay tungkol sa Ruan's Treasured Palace nang tanungin si Qing Xiaoshuo. Ang Ruan's Treasured Palace ang ubod ng pamana ngunit hindi lumalabas sa tuwing magbubukas ang mga guho. Sa pamamagitan lamang ng pagpasok sa Ruan's Treasured Palace ay matatanggap ng isang tao ang tunay na diwa ng lugar na ito. Kung ikukumpara doon ang misteryosong kanyan na ito ay parang ligaw na damo. Ayon sa nakaraang karanasan, ang Ruan's Treasured Palace ay lilito lamang isang beses sa bawat 10 beses at ayon sa mga elder, mas malakas ang bloodline ng mga henyo, mas mataas ang pagkakataon na lumitaw ang Ruan's Treasured Palace. Ang magagandang mata ni Yayanyo ay kumislap ng hindi sinasadya. Sa ating henerasyon, ang mga bloodline ng mga henyo sa kabuuan ay nahihigitan ng mga nakaraang henerasyon at ang pagkakataon ng Ruan's Treasured Palace ay talagang mataas. Kalokohan, may pumasok sa Ruan's Treasured Palace bago tayo. Ang ilan sa mga naruroon ay nagngangalit ang kanilang mga ngipin sa puot.
Sino kaya ang taong pumasok sa Ruan's Treasured Palace? Alin sa 10 True Lords ito? Pwede bang si Brother Lu o si Zhuang Wonner mula sa Moon Demon Palace? Si Ye Yanyo ay tila ayaw umamin ng pagkatalo. Hindi si Brother Lu o Zhuang Wonner. Nasa normal zone pa rin sila. Ang taong iyon ay hindi kahit isa sa 10 True Lords. Sino kaya ito? Para talagang makapasok sa Ruan's Treasured Palace bago ang 10 True Lords. Nagulat at hindi makapaniwala si Ye Yanyo dahil maraming beses na lumitaw ang Ruan's Treasured Palace at may tiyak na layunin. Halimbawa, ang isang henyo na pumasok ay may karaniwang talento ngunit dahil angkop para sa Purple Saint Ruans, natanggap ang mana nito. Kinumpirma nila na ang tao ay hindi isa sa 10 True Lords. Maaaring pumasok ang taong iyon sa Ruan's Treasured Palace ngunit hindi tulad ng wala tayong pagkakataon. Hindi mapigilan ni Zhao Feng na sumabad. Ang Ruan's Treasured Palace ay karaniwang lumilitaw isang beses sa bawat 10 beses at pagkatapos na lumitaw ng isang beses, ang pagkakataong muling lumitaw ay bababa sa 1%. Sabi ng isang babae na may pagtatampo na tono. Hindi ba't nangangahulugan ito na wala tayong kapalaran sa Ruan's Treasured Palace? Hindi ito inaasahan ni Zhao Feng. Ang dahilan kung bakit siya pumasok sa panig ng Pure Moon Spiritual Sects ay para makapasok sa Ruan's Treasured Palace.